Isang magandang umaga. Magandang umaga lang, dahil na lang nasabi. Siyempre, special siya. Amen. Ready na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Minsan pa, dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyong trono at nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa kabutihan niyo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Patuloy namin ihahayag ang pangalan mo, Jesus. Patuloy namin mararanasan ang kapangyarihan ng iyong pangalan, ang kagalingan, ang kapayapaan, ang kagalangang nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, ang panghahawakan namin at tatanggapin namin sa araw na ito, Panginoon. Kaya binubuksan namin, Panginoon, ang aming pusong isipan. Mahayag ang iyong salita, maliwanagan ang bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. At sa anumang dinadaanan naming sitwasyon, ihahayag namin at itataas ang pangalan mo, Jesus. Idideklara namin ang Diyos namin ay mabuti mula noon hanggang ngayon. Ang Diyos namin na nangangalaga at hindi kami pinabayaan kailanman, Panginoon. Kaya salamat po sa araw na ito dahil itinakda mo na kami ay magkasama-sama upang makinig ng iyong salita, Panginoon, upang mapapurihan ka at madakila ka. Kayaan mo, Lord, na ang bawat pusong nauuhaw sa iyong umaga na ito, Panginoon, ay makatagpo ang presensya mo, Panginoon. Maranasan nila ang paghipo na hindi kayang ibigay ng mundo na to, na tanging ikaw lamang ang may kaya, Panginoon. Sapagkat, Lord, kailangan ka po namin sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin sinasamba, pinadakila, at ang pabor mo at ang anointing mo ang dumaloy sa amin sa araw na to. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, so isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Nag-breakfast na ba? Halatang wala pa? May mga pulot ba dito? Hindi, minsan, dumadaan ako sa hindi pagkatulog. Minsan, Thursday, Friday naman ang pasok ko, di ba? Yung mga nakakasama ko dito, di ba Friday holiday? Kasi nung nag-holiday lahat, kami hindi pwedeng mag-holiday kasi isang beses lang pasok namin. Pag nag-holiday pa kami, yung 8 meetings na yun, mabawasan pa ng isa. Kaya, sabi nga dun sa isang post, di ba long weekend po, hanggang Monday, walang pasok. Long weekend. Holiday ba kayo? May pasok. Sabi ng isang Facebook post, hindi ka daw tao pag hindi ka gagala ng Friday to Monday. Sabi ko naman, ang tunay na tao ay nasa simbahan pagdating ng linggo. Amen? Wala din sa pagdala ang tunay na tao. Ang tunay na tao, nandun siya kung saan siya gustong katagpuin ng Panginoon. Kaya mapalad tayo. Kasi kasama natin ang bawat isang magpupuri at mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? So sa ating pag-aaral po ngayong umaga, nakatapos na po tayo sa hashtag follow. Nandun tayo sa hashtag share. Amen? Sabi ko nga kay Kevin,
Si Jessie, manang-mana sa'yo, laging pinagkakaguluhan. Bakit? Kasi tayo to, may pag-born to siya. Nagagala ako pag nakikita ko yan sa church. At yung bata na yun ay maglilingkod sa Panginoon. Amen? Aawit yung para kay Lord. Yeah. Tuturuan siya ni Ate Sel kung paano umawit ng mabuti. Grabe, tawan ko lang Diyo. Okay, nagkikwento lang ako kasi alam ko naman, kinakabahan kayo, ako pala. Okay, so sa ating tema po, mahalagang maunawaan natin sa buhay na to, na may panawagan tayo sa Diyos. Amen? Amen. Hindi to pwedeng mauna kaysa sa follow. Kailangan mauna si follow. Kasi dapat alam natin yung ginagawa natin, alam natin yung susundan natin. At kapag nasigurado mo na ang buhay mo ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka dumaan dito. Ito yung inaasahan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Na ang gawain na to ay walang edad na pinipili. Hindi pang pastor lang, di ba? Hindi pang pogi lang, hindi pang maganda lang. Para to sa atin lahat. Dahil pinili tayo ng Diyos para dito. At nandoon muna tayo sa letter S. So, nung last time, pinag-aralan natin na ang letter S is about speak Jesus. Speaking Jesus. Diba? Bakit? Dahil there is power in the name of Jesus. May kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya sa araw na to, mahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Mahahayag ang kabutihan niya at mahadakila ang nag-iisang Diyos sa aming mga buhay. Ano mang sitwasyon natin, kapatid? Ano mang pinagdadaanan mo? Sino ba dito walang pinagdadaanan? Bukod kay JM. Tahimik lang. Ito, tahimik lang to, pero sabi ko nga sa kanya, pag mayroon kang sitwasyon, dito lang si Kuya Aris. Lahat tayo may sitwasyon, pero lagi natin tandaan, dapat mong maalala na higit ang pangalan ni Jesus kahit sa ano pa man. Amen? Lalo na pag nandun ka sa gitna ng laban, hindi madali eh. Pero si Lord lang yung magdadala sa iyo sa katagumpayan. Kaya naman, sa letter S, ang dapat buong bibig ng ating mga buhay, ng ating mga labi, ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? So, basahin natin ang salita ng Diyos ang umaga na ito na ibinigay sa atin. Okay? Tumungo po tayo kung ano ba yung pag-aaralan natin ng letter S ngayong umaga. Sa Matthew 3 verses 1 to 3, sa New Living Translation, ang sabi po diyan, in those days, John the Baptist came to the Judean wilderness and began preaching. Sabi ko nga, bakit sa wilderness? Doon siya nagpipreach. Diba? Walang masyadong tao dito. Halos wala man tao sa wilderness. Ano po ba yung wilderness? Disyerto, ilang. Sabi dyan, his message was, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Dahil ito ay katuparan sa sinasabi ng salita ng Diyos. In verse 3, ang sabi, the prophet Isaiah was speaking about John when he said, he is a voice shouting in the wilderness, prepare the way for the Lord's coming, clear the road for Him. Okay? Nung after po ng Malakay sa Old Testament, may tinatawag tayo na intertestamental period. Sabihin nyo nga, intertestamental period. Noong una, nahihirapan akong banggitin yan eh. Intertestamental. Nabubuhalin pa rin ako. Ibig sabihin, after nung Malakay, hindi agad naganap yung Matthew, Mark, Luke, and John.
Meron mo yung tinatawag sila na 400 years, more or less, na silence na tinatawag. Bakit? Kasi nung panahon na yon, after ni Malakay, wala nang propesiya na dumarating. Wala nang mga prophet. Wala nang mensahe sila ng Diyos na sila ay naririnig. So sabi nila, yung 400 years na yon, nanahimik ang Diyos. Nagkaroon ng katahimikan mula sa mensahe nagmumula kay Lord. Amen? Kaya malaga maunawaan nyo, after ng Malakay, may 400 years, more or less, na pagitan pagdating ng New Testament. Okay? Tapos, biglang may dumitaw na isang mensahero ang Diyos. Nasa ilang pa. Wala sa syudad. Nasa ilang. Amen? Muling nangusap ang Panginoon. At ano yung ginagawa ng lingkod ng Diyos? Alright, tingnan natin ha. Si John the Baptist, ano yung ginagawa niya? Ano yung nangyayari? There is a voice shouting in the wilderness. Iyan yung ginagawa ng lingkod ng Diyos. There is a voice shouting in the wilderness. May isang tinig na sumisigaw sa ilang. At ano yung mensahe niya? Verse 2. Ang sabi niya, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Okay? Yun yung mensahe niya. Repent, for the kingdom of God is near. Pag sinabi ng Diyos na repent, pag sinabi ng salita ng Diyos na repent, ibig sabihin ito, baguhin mo yung puso mo at manumbalik ka sa Panginoon. Okay? Bakit iyon yung mensahe niya? Lilipat ngayon tayo sa verse 3 ulit. Okay? Bakit yun yung ginagawa niya? Because John the Baptist was called to prepare the way of the Lord. Diba? After nito, ngayon nakikilala ang Panginoong Jesus. Si John the Baptist ang naghahanda sa daraanan ng ating Panginoong Jesus. Basahin po natin sa Tagalog. Nang mga panahon na iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Okay? Ganito ang kanyang sinasabi. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Sabi ko nga, Lord, bakit sa ilang? Bakit sa wilderness? Bakit hindi sa city? Ang lingkod ng Diyos, nilagay mo sa wilderness, sa ilang. Ito, para sa akin po to. Ang revelation sa akin ni Lord. Dahil ang wilderness, hindi ito nakaranas ng disyerto. Diba? Si Pastor Manny, si Vivian, si Rosel, si Yana. Nakaranas ka na Yana ng disyerto. Nakaranas ka na ba? Si Kuya Gandhi. Namasyal po sa glit. Okay? Ang Pilipinas mapalad. Bakit? Magtabong ka dyan ng buto. Lalago at lalago. Pero yung lugar na wilderness, yung lugar na ilang, pag nakakita ka ng isang disyerto, walang halos nakatira doon. Except ngayon. Siyempre, napupuno na. Ang disyerto ay simbolo ng parabang kawalan ng pag-asa. Yung parabang walang buhay bukod sa tubig. Na parabang wala na mangyayari. Wala namang dumadaan. Walang sibilisasyon. Walang kaganapan, walang paglago. Kaya si Juan ay tumatawag sa ilang, sa wilderness, dahil pinapakita ng Diyos ano yung sitwasyon ng kanyang mga bayan. Na ang bayan niya ay malayo sa Panginoon. Walang pag-asa sa kanilang mga buhay. Tumalikod sila sa Panginoon. Kaya ang buhay ng malayo kay Lord, parang wilderness. Mauuhaw ka, magugutom ka, hirap sa resources, hirap sa pambayad, hirap. Bakit? Kasi iyon ang estado ng buhay nila.
Kaya may isang mensahe, may isang boses na pinagsalita ang Diyos para tawagan yung mga anak ng Diyos na magsipagsisi kayo at manumbalik kayo sa Panginoon. Amen? Nakikialam ang Diyos na sa kabila ng nangyayaring tagtuyot sa buhay nila, may mensahe ang Diyos. At sa umaga na to, baka may mga areas ng buhay natin na naranasan natin yung wilderness. Kumakatok si Lord. Nabuksan ang ating puso at manumbalik tayo sa Kanya. Dahil meron tayong gagawin. Ano yung gagawin natin? Isisigaw natin ang pangalang Jesus. Bakit natin kailangan sumigaw? Dahil iyon yung paghahanda natin sa daraanan ng Panginoon. Okay? So sa letter S, i-discuss natin ang mabuti. We need to shout the name of Jesus. Amen? Isigaw natin ang pangalan ni Jesus. Amen? Tingin nyo, anong mas effective? Yung ganito, mahal kayo ni Lord. O yung, mga kapatid, mahal kayo ni Lord. Diba? Why do you need to shout the name of Jesus? Pag sinabing pagsigaw, it represents that you are making an effort. Kailangan gumagawa ka ng effort. Kailangan yung buhay mo may impact sa iyong mga tao na kapaligid sa iyo. Kailangan nararamdaman nila na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay isang Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, kailangan nararamdaman ng mga tao na kapaligid sa iyo, anak ka ng Diyos. Kapatid, tapos na ang panahon na tayo ay talunan. Tapos na ang panahon na ang kaaway ay naghahari sa atin. Dahil sa oras na to, inaabot ka ng mensahe ng Diyos na ikaw ay napakahalaga sa Kanya, na ikaw ay mahal na mahal niya at inaasahan ka niya na mula sa buhay mo, may gagawin ng Diyos. Mula sa buhay mo, ipaparamdam ng Diyos sa mga tao na kapaligid sa iyo na buhay ang ating Diyos. Amen? Maraming tao sa paligid natin ang dumadaan sa wilderness. Pero ikaw na nakakarinig ng mensahe na to, hayaan ay parana sa iyo ng Diyos kung gaano yung buhay ng sumusunod sa Kanya. Di ba? Ang unang disenyo ng Diyos sa atin, si Adan at si Eva, saan unang nilagay ng Panginoon? Sa Robinson ba? Sa SM? Sa bangko? Sa restaurant? Saan? Sa palengke? Sa Garden of Eden. Bakit? That is paradise. Paraiso. Lahat ng magagandang bagay nandun. At walang ibang nais ang Diyos, kundi si Adan at si Eva ay mag-enjoy sa piling ng Diyos. Ngunit, dumating ang kasalanan. Pinasok ang ating buhay. At dahil doon, napalaya sila sa paraiso. Doon nila naranasan yung wilderness. Kaya kapatid, siguraduhin mo sa buhay mo na sa puso mo, si Lord ang naghahari. Amen? Kaya, ang buhay mo ay paganda ng paganda, mabuti ng mabuti, payaman ng payaman. Amen? So, we need to shout the name of Jesus. Sabi nga ng Panginoon Jesus, ito yung mensahe natin. Kung paano yung Panginoon Jesus, sabi nga in Matthew 4:17, repent, for the kingdom of heaven has come near. Amen? Ang sabi sa Tagalog, magmula noon ay nangaral si Jesus. Ito yung buong bibig niya. Ito yung mensahe niya. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Amen? Ayun dapat yung buong bibig natin. Bakit? Anong buong bibig niya sa umaga pa lang? Puto ko tsinta? O kaya chismis? Pandesal? Diba? Yung umaga pa lang, alam mo ba si ano?
Si ano, ganun? Gara, no? Ha? This should be our message to preach the gospel, to share the word of God. Bakit? Nais ng Diyos na ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Magbago ng puso. Dahil may isang boses na tumatawag sa kanila. Amen? Kaya yung boses mo, are you shouting that you are a child of God? Or are you silent being a child of God? Nananahimik ka ba? O sumisigaw ka na isinisigaw ang pangalan ng Panginoong Jesus? Anong ginagawa mo, kapatid? Katulad ni John the Baptist, di ba? Pinili siya ng Diyos, tinawag upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ikaw, kapatid, pinili kayo ng Diyos upang isigaw ang mensahe ng Panginoon, upang ihanda ang daraanan sa puso ng mga tao na maabot sila ng kaliwanagan ng Diyos. Amen? So you are preparing the way of the Lord. Diba? Paano ba tayo naglilinis ng daanan para madaanan ng tao? Kung halimbawa ito ay wilderness, kung ito ay ilang, kung ito ay madamo, ano yung ginagawa natin para malinis yung daanan? Diba? Ganon din sa buhay ng mga tao na kapaligid sa iyo o sa buhay mo. Diba? May mga damo na hindi ka nais-nais, may mga kalat. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para ihanda ang mensahe ng Diyos sa mga tao na kapaligid sa iyo. Amen? Diba? Yung madamo na tapos nakatapa ka pa ng jackpot. Diba? Sumisimbolo yon ng buhay ng isang tao na malayo sa Panginoon. Kaya ang mensahe ng Diyos, hindi lang to para sa iba ha, hindi lang to para sa mga wala sa church. Sabi nga ng isang pastor, dapat ang Kristiyano ay everyday a life of repenting. Dapat daw araw-araw nagre-repent tayo sa Panginoon. Chine-check natin, Lord, naging mabuti ba ako sa iyong harapan o hindi? Naging maayos ba akong anak o hindi? May nagawa ba akong mali o hindi? Every day we need to check ourselves. Check mo yung sarili mo, Lord, sa harapan ng Panginoon kung ikaw ba ay naging okay o hindi. Dahil kapag hindi ka na nagpapacheck, baka maiba ng laman ng puso mo. Amen? Dahil ang nais ng Diyos, ang buhay natin maging maganda. Katulad ng mga senior citizen natin, mga elderly natin, di ba? Nananatiling maganda. Oh, di ba? Yan, maganda na ngiti. Ay, nananapi na, oh. Tapos, meron pa tayong Mr. Pogi sa likod. Sila ay katunayan na mabuti ang Panginoon, di ba? Yan ang nais ng Diyos. Pag-aaralan natin yung mamaya. Okay? So, sa araw na to, saan ba natin dapat isigaw ang pangalan ni Jesus? Saan ba natin dapat ihayag, iproklama, ibigay ang mensahe ng pangalan ni Jesus? Amen? Una, katulad ng ating pag-aaral sa kanta na I Speak Jesus. Una, pinag-aralan natin, ano ba yung meron when you speak Jesus? Tapos, napakinggan natin yung mensahe ng Panginoon na may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Ngayon naman, mula dun sa kanta, mahalagang magawa natin at we need to shout the name of Jesus. Saan natin unang ihahayag? Iyon, may kalaban ka na po. Nasa picture naman, napakadali. Huwag mo tatalungin yung valedictorian. Okay? Kapatid, ulitin ko hindi tayo tinawag ng Diyos para manahimik. May panahon na kailangan manahimik, pero madalas may panahon na kailangan tayuan natin ang mensahe ng Diyos. Amen? Kaya pala nakatakip ng kamay. Okay lang po yan. Kung nagugutom, malayang kumain. Di ba? Kung saan kayo mas madali ang pakiramdam, pwede kayong magkape habang nakikinig ng mensahe ng Diyos. Okay, una,
We need to shout Jesus from the mountains. Diba? Oo, from the mountains, bunso. Okay? Isigaw natin ang pangalan ni Jesus mula sa mga bundok. Pastor Aris, ano ba ibig sabihin nito? Kailangan na pumunta kami sa mga bundok? Sino ba nakaakit na ng bundok? Pastor hindi ko maalala kung nakaakit ako o nadaan lang eh. Di ba pag dumadaan yata sa Baguio o kaya sa Quezon, sa Pampanga, nakakit ka na ng bundok? Okay? Ano ibig sabihin? Bakit natin kailangan isigaw ang pangalan ni Jesus sa mga bundok? Dahil alam niyo ba, sa buhay ng bawat isa, may bundok tayong kinakaharap. Ano yung ibig sabihin ng bundok? Okay, nagkulang lang po ako ng letter S dyan. Alin sa dalawa? Sa mountain o sa represent? Lagyan nyo na lang. Okay? Pag sinabing bundok, it represents obstacles and challenges that must be overcome in our faith journey. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Kumakatawan ito sa mga hamon ng buhay, sa mga kailangang pagdaanan, sa mga hadlang, sa mga problema, sa mga sitwasyon na dapat nating malampasan sa ating paglalakbay sa buhay pananampalataya. Di ba? May mga sitwasyon sa buhay natin na hindi natin maialis. May mga kailangan tayong daanan. Minsan nga, matatanong ka, Lord, bakit ba ako kailangan dumaan dito? Bakit nangyayari sa akin to? Because God is waiting for you to shout Jesus from the mountains. Amen? Hinihintay ng Diyos na tumawag ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, sabihin mo na, Lord, kung wala ka sa buhay ko, hindi ko kakayanin harapin tong bundok na to. Amen? May mga bundok ba yung dinadaanan? May mga bundok ba yung hinaharap? Alam man ng iba o hindi? Sabi nga nila, nasa pagdadala lang yan. Di ba? Yung iba, 3 bundok yung hinaharap, pero hindi mo makita sa mukha. Di ba katulad ng mga minamahal nating mga lola? Ilang bundok na yung nadaanan nila sa buhay. Pero masaya pa rin, nakangiti, di ba? Sila ang patunay na ang Diyos ay sumasagot mula noon hanggang ngayon. Bakit? Kung hindi sila sinamahan ng Diyos, wala na sila dito. Bumigay na sila at hindi sila nagpupuri sa Panginoon ngayon. Kaya sa buhay natin, kapag may hinaharap kang bundok o sitwasyon na kailangan mong lagpasan, tandaan mo, walang ibang pwedeng tumulong sa iyo kundi si Lord. Amen? Anong gusto mo? Iwasan yung bundok o yung bundok na yun, akyatin mo at pagtagumpayan mo? May mga tao mahilig umiwas sa mga problema, pero hindi nila maiiwasan ang mga bundok ng buhay. Di ba? Kahit anong gawin mo, haharap at haharap tayo sa mga bundok. Lalo na pag pamilya ang pinag-usapan. Hindi madali. Pero dahil sa Panginoon, anumang hinaharap natin, anumang sitwasyon natin, mapapagtagumpayan natin to. Di ba? Sa mga umakyat na ng bundok, madali po ba umakyat ng bundok? Di ba hindi? Dala natin, madali po ba? Di ba? Mahirap. Oh, di ba? Kaya magkakaroon tayo ng outing. Akit tayo ng bundok. Tapos lumasin nga natin, tanda ka ng wheelchair. Mapalad yung mga magtutulak. O kaya magbubuhat. May naalala tuloy ako na napilay dahil dun sa falls. Sino ba may kasalanan dun sa falls? Okay pa naman yun, ito bundok pa yun, falls.
Mother Falls, pinabayaan yung mother. Okay? Okay? So, bakit ko kayo pinapasaya? Tandaan natin, sabi ko nga sa mga youth, sabi ko sa mga kabataan, sila, dalawang assignment, tatlong assignment, stress na sila. Ikaw ba na-stress ka ba sa assignment? Oo daw. Okay lang. Yan mga yan. Bakit? Tandaan natin, ang sitwasyon sa buhay, hindi natin maiiwasan. Kahit anong gawin mo. Pero ang kailangan nating i-ready, handa ka bang harapin yung sitwasyon o hindi? Kaya tayo, nakikinig ng salita ng Diyos para paghahanda ito. Amen? Paghahanda ito na kahit anumang harapin mo, kaya mong pagtagumpayan. Yung attend ka nga ng attend ng church, tapos wala ka namang ginagawa sa Panginoon. Hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng Bible. Tapos ine-expect mo, paglabas mo ng bahay, tingin mo magiging matagumpay na ba? Okay, next question na lang. Bakit? Minsan kasi yung mga Kristiyano, umaasa na, Lord, tulungan mo kami. Ang tanong ng Diyos, nagre-ready ka ba para sa akin? Nagpapalakas ka ba? Kasi dito araw-araw nagbabasa ng devotion. Nagbabasa ng salita ng Diyos. Nananalangin. Binigay yan ng Diyos para sa atin para mga vitamins, pampalakas. Amen? Para paglabas mo, anumang sakit, anumang hirap, ready ka. Kaso pagka hindi ka ready, umarap ka, tatalunin ka lang ng kaaway. Kaya dapat maging matapang tayong harapin dahil kasama natin ng Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos, in Matthew 17:20, sabi dyan, you don't have enough faith, Jesus told them. I tell you the truth. If you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Okay? Meron nga ako isa napanood. Isang bata siyang lalaki. Hindi ko alam kung pastor yung kausap niya o yung nag-i-interview sa kanya. Isang tatay siguro. Yung bata, kalbo. Bakit kalbo? Nagki-chemotherapy siya. Ibig sabihin, meron siyang cancer. Sabi ng lalaki, bakit tingin mo, hinayaan ka ng Diyos na magka-cancer? Alam mo yung sagot ng bata? Kasi pinili niya ako. Pinili ako ng Diyos. Ganda ng sagot ng bata, natutuwa ako sa kanya. Na kahit may cancer siya, ang ganda ng lumalabas sa bibig niya. Sabi niya, paano yun? Di ba masakit magka-cancer? May pain, may hirap. Bakit hinayaan ng Diyos na magkaroon ganyan? Alam mo sagot ng bata? Kasi special ako. Di ba kahit ganun yung sitwasyon niya, tingin pa rin niya special sa harapan ng Panginoon. At nagtitiwala siya. Paano yun? Bakit ka dumadaan sa isa ganyan? Sabi niya, hindi eksaktong ganito Pero sabi niya, mas pipiliin ko ng sa akin tumapunta kaysa dun sa mga kapatid ko. Dahil pinili ako ng Diyos upang harapin ito. Cancer na yun Bata, hindi ko alam kung nabubuhay pa siya o hindi. Pero mula sa bibig niya, kahit na anong sitwasyon niya sa buhay, nagpupuri siya at nagpapasalamat. Tapos tayo, ilang beses tayo nagreklamo sa Panginoon. Lord, ang mahal po ng bilihin. Lord, may problema pa ako sa anak ko. Lord, problema ko sa asawa ko, napaka-pogi. Uminom kang tubig, nasamid ka lang. Di ba? Imagine yung isang bata, hindi nagreklamo, bagkus nagpapasalamat kay Lord. Sabi ko yung puso ko, nadurog kasi minsan nagreklamo tayo sa Panginoon, pero yung bata na to, humaharap sa counsel,
Pero nagpapasalamat siya kay Lord. Nagpupuri siya na, Lord, pinagkatiwalaan mo ako sa sakit na to, hindi kita bibiguin. Amen? Kaya kung may mga sitwasyon tayo, ipag malaki mo, nakasama mo ang Diyos at hindi ka nabibigoyin sa anumang sitwasyon mo. Amen? Kaya nga, kagaya nga ang sabi dito, sabi ni Jesus sa kanila, pinaalalahanan sila Sinabihan sila, na-rebuke sila. Dahil mahina ang pananampalataya ninyo, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kapatid, sinasabi ng Diyos sa atin ngayon ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasing nakila ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat na ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Konektado to sa sinasabi ng salita ng Diyos na dahil kasama natin siya, walang imposible sa Panginoon. Amen? Lahat ay kaya nating pagtagumpayan kung meron kang pananampalataya. Pero ano yung gumagana sa atin? Pananampalataya o pagreklamo? Pagdududa o pananampalataya? Pagtitiwala sa Panginoon o pagsuko? Kaya sa umaga na to, kapag tayo may mga dinadaan ng obstacle, bundok man yan, pamilya man yan, asawa mo man yan, anak mo man yan, finances mo man yan, sakit man yan, lagi mong tandaan, you need to shout Jesus from the mountains. Amen? Hawakan mo, panampalatayaan mo. Kasi, paano malalaman ni Lord na sinisigaw mo yung pangalan mo sa mga sitwasyon, sa mga bundok ng buhay, kapag hindi ka nagreklamo? Bakit? Kasi mas pinipili mong tingnan na ang buhay na to, ang sitwasyon ko, sandali lang. Dahil bubuti ang buhay ko dahil kasama ko si Lord. Pero pag nagreklamo ka, ang nasa mindset mo, ang nasa puso mo, puro negatibo. Amen? Puro hindi magaganda. Doon ka lang nakafocus. Pero kapag nakafocus ka kay Lord, magaganda ang lalabas din sa bibig mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, sasamahan kita sa anumang bundok ng buhay na harapin mo. Sama-sama tayo. We need to follow Jesus together. Amen. Number 2. Okay. Sa mga nakakaalam ng kanta, ano ang number 2 natin? We need to shout Jesus. Okay. Pag hindi niya pa naman natandaan ko, dati si Kuya Dandy, hirap na hirap sa lyrics. Ilang beses na ito kinakanta. Pero alam ka, isang araw, tatayo ito sa mga katrabaho niya. Maghahayag ng mensahe ng Diyos bilang sa prayer. Alam ko isang araw, bakit? Ipapakita mula sa bibig niya, ite-testify niya na sa pamilya niya, naging mabuti ang Diyos. Hindi siya iniwanan, pinabayaan. Amen? Lahat tayo inaasahan ng Diyos na kung nasa naman tayo, ihayag mo ang salita ng Diyos. Alam niyo po, sino dito naka-experience sumakay ng bus o kaya ng jeep, tapos merong isang taong naghayag ng mensahe ng Diyos? Di ba? O kaya yung mga nasa kalsada. Sabi ko nga, Lord, parang hindi ko pa yun kaya sa ngayon, kaya humahango ako sa kanila. Birin mo, kinausap sila ng Diyos para sa moment na yun. Ihayag ang mensahe ng Diyos at tinayuan nila ang salita ng Diyos. Hindi naman po lahat ng naghahayag ay kalooban ng Panginoon. Pwede natin sabihin. Kasi lalo na kapag after mong maghayag ng mensahe ng Diyos sa kalsada, may kasunod na diba? Hindi, naiiba yung tingin. Diba? Nagiging ano na. Kaya ang pinakamagandang mensahe ng Diyos, wala kang hihingin. Kundi ikaw yung magbibigay ng panalangin. Bakit? Meron ako isang napanood testimony niya to. Parang sa bus yata siya inutusan ng Lord na maghayag ng mensahe ng Diyos. At doon sa bus na yon, mayroong isang taong magpapakamatay na. Pero nung narinig niya yung mensahe ng Diyos, naliwanagan niya sa buhay. Kaya, sa buhay natin may mga sitwasyon para mapakinggan.
at maihayag ang mensahe ng Diyos. Amen? Parang ano ibig sabihin? We need to shout Jesus in the streets. Okay? Muli, kinulang ako sa letter S. Okay? The streets represent choices, decisions, or directions. Amen? Sa Tagalog, kumakatawan ito sa mga pagpipilian, mga desisyon o direksyon ng buhay. Amen? Lord Jesus, you are mighty in this place. Ikaw lamang ang mahayag sa lugar na ito at ang kapangyarihan mo lamang ang gumalaw at kumilos sa buhay ng bawat isa. Magtagumpay ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? So may mga sitwasyon tayo sa buhay na kailangan natin magdesisyon. Kailangan natin gumawa ng isang aksyon na kailangan sa bawat pipiliin natin, mahayag ang pangalan ng Panginoong Jesus. Di ba? Every day, araw-araw, lagi tayong may ginagawang desisyon. Lagi tayong pumipili ng isang aksyon na kung ang tanong sa atin, makakapagbigay ba ito ng kapurihan sa Panginoon o hindi? Maitataas ba ang pangalan ng Panginoong Jesus o hindi? Minsan kasi may mga desisyon tayo na kung saan tayo mismo ang naglalagay sa atin sa kapahamakan. Bakit? Dahil hindi natin pinipili ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pero, nais ng Diyos na sa bawat gagawin mo sa buhay mo, ideklara mo na si Jesus ang kasama mo. That there is power in the name of Jesus. Amen? Bakit? Nais ng Diyos maging matagumpay ka, kapatid. Nais ng Diyos maging successful ang buhay mo. Hindi lang sa pera, kundi sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ang tunay na tao na natagpuan ng katagumpayan ng buhay ay yung buhay niya nandun sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Wala sa magandang bahay, wala sa magandang sakyan, kundi ang buhay na nagpapagamit sa Panginoon. Kaya, when you are making decisions in life, always shout the name of Jesus. Amen? Kapag meron kang gagawin, siguraduhin mo na ang buhay mo ay mapapapurihan ng Panginoon. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, maging maingat tayo sa ating buhay. Dahil maraming tao ang binabasa ang buhay mo. Diba? Sabihin nila, ay, ganun pala yung Christian. Ay, kaya pala bless yung tao na yun, kaya pala masayahin. Christian pala, pinagpala ng Panginoon. Kaya ang sabi dito, Jeremiah 6:16, in NIV, ang sabi dyan, this is what the Lord says. Stand at the crossroads and look, ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, sabi nila, yung mga tao, we will not walk in it. Sa Tagalog, sinabi nila sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulokang daan at magmasid. Hanapin ang lumang kalsada at alamin ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Subalit may mga tao, nire-reject ang mensahe ng Diyos. Ang sabi nila, ayaw namin dumaan doon. Ayaw namin piliin to. Hindi ka namin priority, Lord. Pero ang sabi ng Diyos, hanapin mo yung pinakamabuting daan. Bakit? Doon ka ilalagay ni Lord para maranasan mo yung buhay na kasiya-siya. Dahil doon, may kapayapaan. Amen? Kaya layo sa Panginoon, ang puso mo laging magiging stressful. Pero kapag ka ikaw ay nasa Diyos, anumang daanan ng buhay mo, may enjoy mo ang sitwasyon. Bakit? Ang isang anak ng Diyos, tandaan natin, hindi ka lang nakatingin sa sitwasyon. Nakatingin ka sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ano ba, may sitwasyon ka ngayon? Ngayon lang yan. Dahil alam ko na ang Diyos ko ay magtatagumpay sa sitwasyon na to. Amen? Kaya hindi ka magreklamo, bagkus magpapasalamat ka dahil alam mo, ngayon lang yan at may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya we need to shout Jesus
in the streets. Sa mga desisyon natin sa buhay, sa mga gagawin natin, mapapurihan ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Number 3, may mga tao naman na dumadaan sa hindi madaling sitwasyon ng buhay. We need to shout Jesus in the darkness. Isigaw natin si Jesus sa kadiliman. Tandaan natin, kapag kadiliman, ang opposite niyan ay liwanag. Amen? You need to shout Jesus. You need to bring the light of truth. You need to bring Jesus in those darkness. May mga lalapit at meron kayong makikilala na dumadaan sa kadiliman at kayo ang magdadala ng liwanag sa kanilang mga buhay. Sa pamamagitan ng hindi pagsasabi na magaling ka, mga kwento mo, kundi idideklara mo na si Jesus ang tagumpay ng buhay mo. Amen? Madali bang mabuhay sa dilim? Halimbawa, yung gabi na nag-brown out, madali bang matulog? Madali bang kumuha ng mga gamit? Tapos hindi ka pa pala naghahapunan? Tapos mainit pa? Ang kadiliman ay gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Upang ang tao ay pahirapan, upang ang tao ay lilangin, upang ang tao ay hindi niya makita na kailangan niya ang Diyos sa buhay niya. Kaya tayo binigay ng Diyos dito sa mundo upang umabot sa mga tao na hindi pa kilala ang Panginoon. Mga tao na hawak-hawak ng gawa ng kaaway. Ang sabi ng salita ng Diyos in Acts 26:18, to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Ang sabi sa Tagalog, imumulat mo ang kanilang mga mata. Amen? Amen. Imumulat mo, kapatid. Ibabalik nila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, and that is repent. Change your heart and turn back to God. Magbago ka ng puso at bumalik ka sa Panginoon. At dahil doon, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa Kanya, diba? Dahil sa liwanag, nakilala nila ang liwanag, nakilala nila yung katotohanan, nakilala nila na kailangan nila si Lord, nagkaroon sila ng pananampalataya. At dahil sa kanilang pananampalataya, makikilala nila yung kanilang karumihan. At hihingi sila ng tawad sa Diyos. At sila ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen? Kaya may hindi aksidente na may mga dinadaanan tayo sa buhay na madidilim. Ibang usapan naman kapag ang isang tao ay gustong dumaan sa dilim. Amen? Hatakin mo, kapatid, kuhanin mo yung mga dumaranas sa daan ng kadiliman sapagkat mahalaga ang liwanag sa buhay natin. Amen? Number 4, ay isa pa pala. Bakit ang tao dumadaan sa kadiliman? In Matthew 13:15-16, paano malalaman na isang tao nasa dilim? Sabi dyan, for these people's heart has become callous. They hardly hear with their ears, and they have closed with their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Sa Tagalog, sapagkat naging manhid na ang puso ng bayan ito, ayaw na makapakinig, matigas na ang puso. Sabi dyan, at mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga, at ikinikit nila ang kanilang mga mata. Baka ang kanilang mga mata'y makakita, at makarinig ang kanilang mga tainga, at makaunawa ang puso nila, at manumbalik sa akin, at sila'y aking pagalingin. Ngunit, mapapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito'y nakakakita, at ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito'y
nakakarinig. Kaya kapatid, kung ang mensahe ng Diyos sa iyo ngayon ay hindi mo pinapakinggan at hindi mo binibuksan ang iyong mata, baka manhid ang iyong puso. Pero sa mga tao, na kahit ano man yung sitwasyon na dumaan sa kanya, binubuksan niya ang puso niya sa mensahe ng Panginoon. Amen? Tandaan natin, may mga ginagamit si Lord para maalalahanan tayo, para ituwid tayo, para palakasin tayo. Huwag mong titigasan ang puso mo sa mga tao na yon. Huwag kang magtatampo, bagkus tanggapin mo kasi magandang bagay ito sa bawat isa. Amen? Number 4. You need to shout Jesus over every enemy. Isigaw sa Jesus sa bawat kaaway, sa bawat kalaban, sa bawat nagpapahirap sa atin. You need to shout Jesus over every enemy. Tanong, sino bang tunay nating kalaban? Pamilya mo ba? Tao ba? Kaibigan mo ba? Ang tunay nating kaaway ay si Satanas. At wala siyang ibang nais kundi pahirapan tayo, kundi nakawan tayo, kundi patayin tayo. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kaya nating makalaya mula sa mga gawa ng kaaway sa ating buhay. Amen? You need to stand firm at paniwalaan mo na ang Diyos natin ay higit kaysa kanino man. Amen? Kaya sabi ng salita ng Diyos, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Okay, mga anak ng Diyos, anong sabi ng salita ng Diyos in 1 Peter 5:8? Maging handa kayo at magbantayan. Okay? Lagi kayo dapat ready, huwag ka lang mga kampante. Lagi niyo dapat pinagpe-pray yung mga taong nakapaligid sa iyo, ang inyong sarili, ang inyong business. Huwag kang pumayag, nakampante ka sa buhay na to. Maging handa tayo lagi, sapagkat ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leon, umuungal at aali-aligid na naghahanap ng mananapa. Amen? Nais ng diablo na pahirapan tayo. Palungkutin ang buhay natin, pahirapan tayo. Pero ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay na malaya at kasiyasiya. Amen? Kaya we need to shout Jesus from every enemy. Kaya kapag nakakaramdam ka na isang bagay ay naglalayo sa iyo sa Panginoon, alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. At lagi natin tandaan, kapag tayo ay mayroong mga sitwasyon na may mga conflict tayo sa mga tao, di ba? Hindi yun enemy natin. Bagkus, anong sinasabi ng salita ng Diyos? Paano ba dapat mag-react ang isang taong nasa liwanag? But to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Amen? May mga tao galit sa atin. Pero paano tayo mag-react? Galit ba ang ipapakain natin sa galit na binato sa atin? Ang sabi ng Diyos, mahalin mo ang mga taong hindi mo kasundo. Sabi nga dyan, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupod sa inyo. Kaya kapag may mga sitwasyon tayo, you need to shout Jesus from every enemy. Amen? Ang enemy, walang ibang nais kundi talunin tayo. Pero ang nais ng Diyos, araw-araw maging matagumpay ka sa buhay. Amen? At panghuli, dito na po ako magtatapos. Bilang mga nanay, tatay, lolo, lola, huwag niyong kakalimutan yung binigay na responsibilidad sa atin. You need to shout Jesus in the family. Amen? Isigaw natin si Jesus sa ating mga pamilya, sa asawa, sa mga anak, sa mga apo. Always pray for them. Amen? Always share the good news of God. Always give them the message of the Lord. Dahil ang isang tahanan
na si Kristo ang nananahan. Nagkakaroon ng kaunawaan, nagkakaroon ng pagpapatawad, nagkakaroon ng pagmamahalan. Di ba sa isang pamilya may mga conflict? Anong gagawin mo kapag may mga conflict? You need to shout Jesus. Tayuan mo. Huwag kang pumayag na si Diablo ang maghari. Sa mga kagalitan, walang ibang nais ang Diablo kundi sirain ng pamilya. Anong gagawin natin? Magiging parte ba tayo ng pagkawasak ng pamilya? O aalalahanin natin na ito ay gawa ng Diablo at tayo ay dudulog sa Panginoon at hihingi ng tulong upang ang pamilya natin ay lumakad sa kalooban ng Diyos. Kevin, yung panahon ng youth ngayon hindi madali. Hindi ganun kasimple. Kaya kailangan bantayan mo si Jessie sa panalangin. Kung ngayon pa lang hindi na madali ang buhay ng youth, ang daming temptations, ang daming pagsubok, how much more pag nagsilaki ang mga bata na to. Trabaho natin yan, naalagaan sila sa salita ng Diyos. Amen? Katulad na sinabi ni Joshua, in Joshua 24:15, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. Pero sabi ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. Amen? Tinayuan niya. Kaya kung ayaw ng asawa mong umaten ka. Kung ayaw ng asawa mo sa gawain, ikaw yung magpumilit, ikaw yung mag-push sa mga anak mo. Bakit? I-declare mo na ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen? Dahil ang bawat pamilya ay disenyo ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Amen? Dalawa lang. Either naglilingkod tayo sa mundo o kay Satanas, o naglilingkod sa Panginoon. Kaya tayuan natin ang ating panawagan na ang ating pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Amen? Dahil kapag naglilingkod ka kay Lord at ang iyong pamilya, may dumaan mang problema, may dumaan mang sitwasyon, may kapayapaan, may kagalakan, may sagot sa bawat sitwasyon. Amen? So recap natin. May natutunan ko ba sa umaga na ito? Okay? So we need to shout Jesus. Saan? Number one, from the mountains. Sa ating mga sitwasyon, sa ating mga pagsubok, sa ating mga problema, you need to shout Jesus. Amen? Ikalawa, shout Jesus in the streets. Sa anumang desisyon gagawin mo, lagi nating unahin ang Panginoon. At we need to shout Jesus in the darkness, sa kadiliman. Number 4, shout Jesus over enemy. Sa bawat kalaban nating makakaharap, kailangan nating isigaw ang pangalan ni Jesus. At panghuli, saan daw po? Shout Jesus in saan? Family. Amen? Maging mapagbantay tayo at laging maging handa. Dahil ang pagsigaw sa pangalan ni Jesus ay may kaakibat na tagumpay, may kaakibat na pagpapala, at may kaakibat na kaginhawaan ng buhay. Amen? Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, ito yung panawagan sa atin. In Matthew 21:8-9, kung paano sinalubong nila yung Panginoong Jesus, dapat ganun din tayo sa buhay na to. Sa Tagalog ko lang ito babasahin. Marami naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon naman pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Dahil po dumadaan yung Panginoong Jesus, di ba? Kaya nga may mga palaspas sila eh. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Amen? Wala naman sumisigaw ang mga tao para sa paghahanda sa daraan ng Panginoon, kundi purihin ang Diyos. Amen?
Purihin mo ang Diyos sa anumang sitwasyon. Purihin mo ang Diyos sa iyong ginagawa. Purihin mo ang Diyos sa iyong buhay. Dahil ito ang panawagan sa atin ng Panginoon. Ilatag mo ang iyong buhay at magpuri ka sa Kanya. Dahil tayo ay tinawag para ihanda ang daraanan ng Panginoon sa mga taong hindi pa nakakarinig ng mensahe ng Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon at sa umaga na to, let us always shout the name of Jesus. Amen po, palakpakan natin ng Diyos ko po. At tutungo na po tayo sa ating tithes and offering.